At mga minamahal, sa oras mong ito, tayo po ngayon ay nasa pinakamahalagang bahagi na po ng ating banal na gawain. Ito po ang pag-aaral ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Inihiling ko po na tayong lahat ay panandali ang tumayo. Magbigay galang po tayo sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay, na ito po ay dadalhin sa atin ng ating beloved ordained preacher, Nilo de Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, beloved brother Jerby, my co-preacher. Magandang hapon. Mayap kat panapon kaya kayungan. Magandang hapon sa lahat ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Masiglang palakpak sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat muna magsabing, praise the Lord. Minsan pa, praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Tayong lahat ay dumalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mahal na Panginoon o Diyos, wala pong sapat na salita amang banal na maaari naming iparinig, mahal na Panginoon o Diyos, hallelujah, sa harap ng iyong congregation, mahal na Panginoon, kung gaano kagabuti sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, hallelujah, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala mo po sa iyong mga anak, sa mga pag-iingat, mahal na Panginoon o Diyos, natatamasa namin ang mga biyayang ito, sapagkat mayroon kang propeta ng Diyos, yung propeta, mahal na Panginoon, sa gawaing ito. Salamat sa kanyang mga panalangin, mahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito, O Diyos, hallelujah, Lord God, ako'y nagsumamo, minsan pa. Langisan mo ba lingkod, mahal na Panginoon, sa ganang akin, wala po akong magagawa, O Diyos. Langisan mo ang salita, mahal na Panginoon, alisin mong pag-aalinlangan sa iyong mga anak, O God. Sa lahat ng mga nanonood, mahal na Panginoon, O Diyos, sabutin mo sila ng iyong dakilang pag-ibig at kapangyarihan. Lord, in the mighty name of Jesus, I pray, and I bind the power of darkness, unbelief and doubt, hindrances, cast out in the name of Jesus right now, in Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. At bago pong lahat, nais ko muna magpaabot ng pinakamataas na papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pong nagmamahal na Diyos, mga minamahal, sa mga sandaling ito. At nagbibigay dobling paggalang po ko at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeda. Praise God, hallelujah, ang propeta ng ating dakilang Diyos. At ganoon din ang kanyang butihing mga anak, Delveda family. Patuloy nating alaala mo mahal ang mga aral at turo po mula sa ating minamahal at ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Praise God, hallelujah. Sa lahat ng mga bisita natin sa mga sandaling ito, mga minamahal, praise God, at tayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga kapatid, sa mga sandaling ito. Amen, hallelujah. Ganon din po, mga minamahal, nais ko munang i-welcome, mga kapatid ko, yung dati pong mayor ng Porac, Pampanga, minamahal at beloved Sister Liza Gamboa, mga kapatid ko, kasama natin ngayon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal ko, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po mga minamahal ay magbukas ng ating mga Bible. Praise God. Dito po sa aklat ng Proverbs chapter 4, verse 23, mga minamahal. Above all else, guard your heart. Guard your heart. For it is the wellspring of life. Meron po tayong Tagalog. Sabi ng Bible, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ang title po natin, mga kapatid, ay Guard Your. Na mga minamahal, siya po ay nagkaroon ng napakatalinong puso. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal? Ang definition po, mga kapatid ko, exact meaning po of the heart ay the heart is the center of life. Ang heart po natin ay dinadaluyan po ito ng buhay, mga kapatid ko. Kaya nga kung babasahin natin sa Tagalog muli, beloved Brother Jerby, my co-preacher, Proverbs chapter 4, verse 23, mga minamahal, napakaganda po nito. Dito po sa mga Kawikaan, Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay.
Ingatan mo ang iyong puso sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ang heart po natin, mga minamahal, sisidlan po yan ang lahat po ng karunungan. Sa 1 Kings po, chapter 3, verse 9 hanggang 13, uli nating basahin, Brother Jerby. May mahal, ito po yung sinasabi ko sa inyo kung paanong nalugod ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa kahilingan ni Solomon. Hindi hiningi ni Solomon, mga kapatid ko, yung ari-arian. Hindi niya hiningi yung buhay, yung pleasure, kundi kanyang hiningi, mga minamahal, ay nakalugod ng husto sa ating dakilang Diyos na buhay. Basahin po natin. Dito po sa unang mga hari, Kapitulo 3, ang versikulo po 9 hanggang 13. Bigyan mo nga ang iyong lingkod ng isang matalinong puso upang humatol sa iyong bayan, upang aking makilala ang mabuti at ang masama, sapagkat sino ang makahahatol dito sa iyong malaking bayan? At ang pangungusap ay nakalugod sa Panginoon, Right. na hiningi ni Solomon ang bagay na ito. At sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito, at hindi mo hiningi sa iyo ang mahabang buhay, o hiningi mo man sa iyo ang mga kayamanan, o hiningi mo man ang buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo sa iyong katalinuhan upang kumilala ng kahatulan. Amen. Narito, aking ginawa ayon sa iyong salita. Narito, aking binigyan ka ng isang pantas at matalinong puso, na ano pat walang maging gaya mo na una sa iyo, o may babangon mang sino mang pagkamatay mo. At akin namang ibinigay sa iyo ang hindi mo hinihingi, Amen. ang kayamanan at ang gayon din ang karangalan, na ano pat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga kaarawan. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal. So mga kapatid, nakikita natin dito kung paanong may mga mananampalataya na pilit po nilang hinahabol, mga minamahal, yung material na bagay, lalong lumalayo, mga minamahal. Sapagkat kung nakita natin dito, mga kapatid, ang sabi rito, bigyan mo po ako ng matalinong puso. Sabi ng verse 9, therefore give to your servant an understanding heart, my Lord. Ibigay mo po sa iyong lingkod ang matalinong puso. Sabi ng verse 12, I have given you a wise and understanding heart. Verse 13, mga minamahal, and I have also given you what you have not asked, both riches and honor. Nakita natin doon, mga minamahal, palaging pinapangaral sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, unahin mo ang mahal na Panginoon. Magpakainit ka sa ating dakilang Diyos. Sapagkat kapag nagpakainit ka sa ating dakilang Diyos, susunod na lang sa iyo ang mga pagpapala. Whether you like it or not, my mahal, hahabulin ka ng pagpapala. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Matthew chapter 6 verse 33, wala sa ating slide, my mahal. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Kaya mga minamahal, sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, lalo sa mga baguhan, huwag nating habulin, huwag nating unahing hanapin, mga minamahal, yung mga pagpapalang material, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Una nating hanapin, mga mahal, yung mukha ng dakilang Diyos bago yung kanyang kamay. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, tinuturoan ng dakilang Diyos ang ating mga puso, mga mahal, sa maraming bagay. Tinuturoan tayong mag-pray mula sa ating mga puso. Tinuturoan ang puso natin na mag-meditate, mga minamahal, sa kanyang kabutihan. Tinuturoan tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung ating mga puso, na itatago natin dito yung mga salita ng Diyos. Yung mga plano, mga minamahal, mula sa ating mga puso, na ito po'y dapat, ang dakilang Diyos, mga minamahal ko, ang siya nating pinagsasanggunian. Amen. Gusto ng mahal na Panginoon maging sa ating pag-iisip, mga minamahal,
Yung ating pag-iisip mula sa ating mga puso, mga kapatid ko, ito po'y kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos. Yung pagtitiwala, yung pananalig sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, galing yan sa ating mga puso. Ito po ang congregation, ito po ang fellowship, mga minamahal, Jesus Miracle Crusade, na kung saan ay hindi tayo Kristiyano lamang sa mga labi. Amen. Kundi tayo po'y Kristiyano mula sa puso, sa gawa at katotohanan. By heart, in deed, and in truth, mga minamahal ko. Yan ang nakita natin sa buhay ng ating beloved parents in the Lord. Amen. Tinuruan tayong magtiwala, mga minamahal. Umaawit tayo, nagpupuri tayo sa ating dakilang Diyos. Gusto ng mahal na Panginoon mula sa ating mga puso. Sapagkat, mga kapatid ko, ang tinatanggap ng dakilang Diyos natin ng pagsamba ay mula sa puso. Yung naririnig ng dakilang Diyos sa kanyang kaharian ngayon, mga minamahal ko, yung mga pusong umaawit sa mahal na Panginoon. Hindi po yung labi lang, hindi po yung pumapalakpak lang, kundi mula sa ating mga puso. Yung puso mo umaawit sa ating dakilang Diyos. Nagpapasalamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kinaka-bless, mga kapatid ko, yung patutuo ng kapatid natin. Mga minamahal, imagine, mula ulo hanggang paa. Namamanhid, mga minamahal. Pero sabi ng ating beloved Honorable Stand Pastor, Linus C. Almeida, magpuri ka. Umawit ka sa mahal na Panginoon. Awitan mo ang mahal na Panginoon. Basta umawit ka lang. Umawit ka ng umawit sa mahal na Panginoon. Amen. Say praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, may mahal. Anong nangyari? Wala pong hospital. Pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. So the heart is a center of feeling. The heart is a center of feeling, mga mahal. Sentro ng pakiramdam yan. Sentro po ng damdamin yan ng tao. Sa heart nang gagaling po yung gladness. Yung kagalakan, mga mahal. Sa heart po nang gagaling yung divine love. Yung maging matatakutin ka sa ating dakilang Diyos. Yung courageous, may mahal. Galing lahat sa heart yan, mga kapatid ko. Yung matapang kang maglingkod sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, galing lahat sa ating dakilang. Yung katatagan, may mahal, yung katapangan, sa heart nagmumula, mga minamahal yan. Higit sa lahat, mga kapatid, sa heart nang gagaling yung pagsisisi. Amen? Kaya palagi nating i-check yung heart natin. Kung marunong pa bang magsisi, mga minamahal, okay pa ba ako? Marunong pa ba akong magsisi sa aking mga pagkukulang? Kaya sabi po ng Hebrew chapter 3 verse 7 and 8, mga minamahal, therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your heart as in the rebellion in the day of trials in the wilderness. Purihin ang malaman ng Tagalog, may mahal. Dito po sa mga Hebreyo Kapitulo 3, ang versikulo po 7 hanggang 8. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, gaya nga na sa araw ng pagtukso sa ilang. Today, ngayon, sabi mga minamahal, kung narinig mo ang tinig ng ating mahal na Panginoon, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Nakikinig po ba kayo, mga minamahal ko? Harden not your heart, my mahal. Napakahalaga mo dito, mga kapatid ko. Napaka-importante po nito, mga kapatid ko. The nature of the heart apart from God, mga minamahal ko, ay yung panahon po ay magamit kong example, mga minamahal, si Adam and Eve. Nung panahon po nila, mga kapatid ko, tinarget po ng devil sa kanila yung kanilang heart. Mga minamahal. Kaya nadaya po ang buong daigdig, mga kapatid ko, sapagkat unang tinarget po ni Satan sa kanila yung kanilang mga heart. Ano po, mga minamahal, ang sinabi? Genesis chapter 3, you will not surely die, sabi ng Diablo. Sabi ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, makakain nyo lahat ng punong kahoy. Isa lang ang hindi nyo pwedeng kainin, yung nasa center. Yung pinanggagalingan ng masama't mabuti, mga minamahal.
Pero binulungan sila ng dyablo, mga minamahal. Pilit na isinisilid sa puso nila, mga minamahal ko, you will not surely die. Mga minamahal ko, sabi ng verse 6, when the woman saw the fruit, and also desirable for gaining wisdom, mga minamahal. Pinanggagalingan po ng wisdom sa sanlibutan, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Bible, naniwala sila sa devil. Mga minamahal, nagnasa sila mga minamahal sa kanilang mga mata. At ito po, mga kapatid ko, pinapasok nila sa kanilang mga puso. Pumitas sila, mga minamahal, ng bunga ng punong kahoy na pinagmumulan ng kasalanan, mga minamahal. Sumuway sila sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko. Doon nagsimula yon. Tinatarget ng diablo yung kanilang mga puso. Si Samson, ganun din. Mga minamahal, kung alam natin yung history ni Samson sa Judges chapter 16, bago naputol yung buhok ni Samson, mga minamahal, nabihag muna ni Delilah yung heart niya, yung kanyang puso, mga minamahal. Nakikinig po? So dahil po sa pakikinig sa diablo, dahil po sa pakikinig, mga minamahal, kay Satan at pagnanasa, nabihag po ng diablo yung puso nila. Si Adam and Eve, mga minamahal ko, at si Samson, yung kanilang marahas na desisyon, mga minamahal ko, sa kanilang buhay, sa kanilang puso, yun ang nagpahamak sa kanilang mga minamahal at sa buong katauhan. Naging careless po sila, mga kapatid ko. Tingnan natin yung heart natin palagi. I-check natin, mga minamahal, palagi yung heart natin. Dahil sa panahon po natin, sa ating henerasyon, mga minamahal ko, madumi na po ang puso ng mga tao ngayon. Mga minamahal, tingnan nyo ang Word of God. The heart is deceitful above all things. Sabi ng Jeremiah chapter 17, verse 9 and 10, mga minamahal, the heart is deceitful. Mandaraya ang puso Sa lahat ng bagay, mga minamahal, mandaraya daw ang puso. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. Tingnan nyo, ang ating dakilang Diyos pala may namahalang nagsisearch ng ating heart. Every minute, mga minamahal ng ating buhay. I test the mind. I test the mind. Tinetest ng dakilang Diyos yung mind natin. Even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doing. Amen? Mga mahal, tingnan natin muna sa Tagalog ito, mga kapatid ko, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga talata. Dito po sa Jeremias Kapitulo 17, ang bersikulo po ay 9 hanggang 10. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama, sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Deceitful. Deceitful dahil sa puso nananahan lahat ng uri ng kasalanan. Mga minamahal. Amen. Sa Mark chapter 7 verse 21 hanggang 23, mga kapatid ko. Tagalog po, diretso na tayo. Dito po sa Marcos Kapitulo 7, ang bersikulo po ay 23 hanggang 24. No. 21 hanggang 23. 21 hanggang 23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Lahat ng uri ng kasalanan, mga kapatid ko, galing daw po sa puso ng tao sa ating henerasyon ngayon. Kaya kapag hindi ka dumadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dudumi yung puso mo Mga kapatid.
Dahil dito lang napipurify yung ating mga puso sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Pag may sakit ka, mga minamahal, dumalo ka lang sa gawain ng mahal na Panginoon. Gawin mo lang yung kalooban ng mahal na Panginoon, mga mahal, pagkagalingin ka niya. Amen. Praise the Lord, mga mahal. May problema ka, mga kapatid ko, dumalo ka sa gawain ng ating dakilang Diyos. Lulutusin niya ang problema mo, mga minamahal. Kaya mga kapatid, ako'y nagtataka minsan, may mga kapatid tayo, mga minamahal, na mas priority, mga kapatid ko, yung kanilang mga trabaho, mga minamahal, yung kanilang mga pag-aaral. Secondary na lang po yung pagdalo, mga minamahal ko. On and off sa pagdalo. Mga minamahal, lugi ka, mga kapatid. Hindi ka pagpapalain ng ating dakilang Diyos yan. Amen. At isa pa, mga minamahal, pinag-iingat tayo ng dakilang Diyos natin sa angry heart. Angry heart, mga minamahal, yung galit. Yung galit sa puso, mga minamahal ko. The sin of anger is tantamount to murder. Yung pong mga minamahal, anger sa puso, sa kapwa, katumbas ng pumatay ka na. Sabi ng Bible. Matthew chapter 5 verse 21 hanggang 22, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murder will be in danger of judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, mangmang ka, sabihin mo lang pala sa kapwa mo, mangmang ka. Sabi ng Bible, you shall be in danger of hellfire. Grabe, mga minamahal, tingnan nyo sa Tagalog. Dito po sa Mateo Kapitulo 5, ang versikulo po 21 hanggang 22. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa katulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat na mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa kahatulan, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasapanganib sa Sanhedrin, at ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Napakadelikado, mas delikado pala ngayon, mga minamahal ko, kaysa nung unang panahon. Mga kapatid ko, sabi ng Bible, mga minamahal, pag sinabi mong, you fool, shall be in danger of hellfire. Isa pa, mga kapatid ko, na gusto kong isama natin dito, minamahal, a heart full of lust. Minamahal. Punong-puno yan ng kahalayan, mga kapatid ko, yung puso. The sin of lust is just as sinful as actual adultery. Mga minamahal, tingnan nyo ito, Matthew chapter 5, verse 27 and 28. Gusto kong isama ito, mga kapatid, sapagkat ito po ang naglalaro sa puso Kahit na po, mga minamahal, Kristiyano na, madali lang magsuot, mga minamahal, ng barong, ng long sleeve, mga kapatid, pero pag ang heart po natin, mga minamahal ko, ay hindi natin naalis sa bagay nito. Sabi ng Bible, the sin of lust is just as sinful and actual adultery. Matthew chapter 5, verse 27 and 28, you have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. But I say to you that whoever look at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. Mabigat po yun. Mga minamahal, mabigat yun. Dapat, mga kapatid, talagang yung heart, yung mind, eyes, mga minamahal, nakatuon lang dapat yan sa ating dakilang Diyos na buhay. Siyempre sa Lord, mga minamahal, Tagalog, mga kapatid ko. Mateo Kapitulo 5, ang versikulo po 27 hanggang 28. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya, datapwat sinasabi ko sa inyo,
na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Ayun, mga minamahal. Nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Nakikinig po ba kayo mga minamahal? Nakikinig po ba kayo mga kapatid? Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Praise God. Mga minamahal, idagdag natin ito mga kapatid ko. Yung puso na mapaghatol, judgmental heart. Tama po ba yun mga minamahal? Judgmental heart. Kasi mga kapatid, kaya idadagdag ko to, mga minamahal, ay lahat naman nakabalita mga kapatid ko na 2 weeks mahigit po ay hindi po ako nakatayo ng pulpit. Mga minamahal, sapagkat na nagkaroon po ng trangkaso niya balingkod. At may mga nagtatanong, mga kapatid ko, bakit? Bakit yung mga preacher natin nagkakasakit? Bakit yung mga worker natin nagkakasakit? Mga minamahal, hindi ba Jesus Miracle Crusade? Mga kapatid, mga minamahal, sabi ng Bible, sa Bible po kasi mga kapatid ko ay maging mga workers po. Mga workers ni St. Paul, mga minamahal, mga co-workers ni St. Paul ay nagkakasakit mga kapatid ko. Ito mga talata. Philippians chapter 2, verse 26 and 27. May minamahal, basahin muna natin. Yet I considered it necessary to send to you Epaphroditus, my brother. Si Paul po ito. Fellow worker and fellow soldier of Christ, but your messenger and the one who is ministered to my need. Since he was longing for you all and was distressed because you had heard that he was sick. Worker po yan. 27. For indeed, he was sick almost unto death. Grabe pala yun, mga mahal. Dumating pala yung punto, mga kapatid, mga minamahal ko, yung mga lingkod ng ating dakilang Diyos sa New Testament. Mga mahal, nagkaroon sila ng karamdaman na ikamamatay nila eh. For indeed, he was sick For indeed, he was sick almost unto death, but God had mercy on him. And not only on him, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow. Isa pang talata, 2 Timothy chapter 4, verse 20, sabi ng Bible, Erastus stayed in Corinth, but Trophimus I have left in Miletus sick. Iniwan ko yung isang manggagawa natin. Sabi po ng Bible, mga minamahal ko, I have left in Miletus. Iniwan niya, may mahal si Trophimus. May sakit, sabi ni Paul. Mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord muna mga minamahal ko. Tingnan natin sa Tagalog ito, mga kapatid. Dito po sa ikalawang Timoteo, No, Philippians chapter 2, verse 9. dito po sa Pilipos Kapitulo 2, ang versikulo po 26 hanggang 27. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat, at totoong siya'y namanglaw, sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan. Right. Ngunit kinahabagan siya ng Diyos, at hindi lamang siya, kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. Dito po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo po 20. Si Erasto ay natira sa Corinto, datapwat si Trofimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Hindi po immortal, mga minamahal, yung mga preachers, mga manggagawa. Mga kapatid, sa sobrang pagod sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nagkakasakit pala, mga minamahal ko. Posible. Sobrang pagod sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal. Kaya napakapalad po ninyo, minamahal, sapagkat kahit na kamatayan po ay hindi aatrasan ng mga manggagawa. Alang-alang po dun sa pangalagaan po kayo sa inyong paglilingkod. Bakit po namin ginagawa yun? Sapagkat yun po ang paghubog sa amin
Minotivate po kami ng propeta ng Diyos, Panginoon, sa bagay na yan. Hallelujah. Na higit naming pahalagahan at mahalin yung mga kapatiran, higit po sa aming buhay. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat, mga minamahal? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, unang-una nating pakaingatan, sabi ron, mga minamahal, yung ating heart. We need a regenerated heart, mga minamahal. We need a revived heart. Excited heart. So excited tayo sa pagsamba, mga minamahal. Renewed heart. Binagong puso, mga minamahal. So hilingin po natin sa ating dakilang Diyos na linisin ang ating dakilang Diyos ang ating mga puso, mga kapatid ko. Sabi po ng Ezekiel chapter 36 verse 26, I will give you a new heart and put a new spirit within you. Bibigyan ko kayo ng pusong bago. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. Aalisin ko ang pusong bato sa inyo, sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Papalitan ko ng pusong laman. Amen. Hallelujah. Kaya sabi po ni King David, mga minamahal ko, chapter 51, verse 10, Psalms, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Bigyan mo ko, likhain mo ko ng malinis na puso, O Diyos. Amen. Baguhin mo ang aking kalooban. Baguhin mo ang aking espiritu. Sabi niya, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, alam niyo mga kapatid, napakabait, napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay. 2 weeks mahigit. Imagine mga minamahal, ang kinakain ko lang po ay biscuit. Sa 2 weeks mahigit. Mga minamahal. Kaya talagang nawala yung ating mga laman, mga kapatid ko. Pumayat ng husto. Pero grabe ang mahal na Panginoon. He's the great healer, may mahal. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Ganon din, pinasalamatan ko ang ating dakilang Diyos na buhay sa aking mga co-workers, sa aking mga kamanggagawa sa ubasan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Na hindi po lumapit sa akin, mga kapatid, para sabihin, Kuya, uuwi na ako, may sakit ako. Mga minamahal. Wala pong nagsabi sa akin noon, mga minamahal, kundi bagkus, mga kapatid ko, nagpakatapang, nagpakatatag, mga minamahal. Nagpatuloy sa mga tungkulin, mga minamahal, na iniatang sa aming mga balikat hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Masigla pong palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Hallelujah. Mahal, kaya napakadakila ng ating mahal na Panginoon. Napakadakila ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay. Dahil kahit iba't iba po yung ugali natin, iba't iba po, mahal, yung hubog ng ating mga puso, mga minamahal ko. Iba-ibang kasalanan natin sa ating mga puso, mahal, pero nagawa niyang ibigin tayo. Nagawa niya, mga mahal, kahabagan tayo. Kaya ingatan natin yung mga puso natin. Kapag ang puso natin nawala po sa direksyon ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sabi ng Titus chapter 1 verse 15, to the pure, all things are pure. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. Ito po ang nakakatakot Tagalog po. Dito po sa Tito Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 15. Sa malinis ang lahat ng mga bagay ay malinis. Datapwat sa nangahawa at di nagsisampalataya ay walang anumang malinis, kundi pati ng kanilang pag-iisip at kanilang budhi ay pawang nangahawa. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. So ang tanong, mga kapatid ko, anong klaseng puso meron tayo? Mapagmataas na puso ba, gaya ni Lucifer? Sakim na puso ba, gaya ni Judas Iscariote, mga minamahal ko? Mas inibig po ang material na bagay kaysa mahal na Diyos. Masuwaying puso ba, gaya ni King Saul? First King of Israel, mga minamahal. Sinungaling na puso ba, gaya ni Ananias at si Sapphira, mga kapatid? Mapag-alinlangang puso, gaya ni Tomas.
Mga minamahal ko, makasanlibutang puso ba gaya ni Demas? Anong klase mga minamahal yung ating puso? Sabi ng Proverb 23 verse 26, My son, give me your heart. My son, give me your heart. And let your eyes observe my ways. Sabi ng ating dakilang Diyos. Bigay mo sa akin ang puso mo, anak. Mga mahal, kaya panatilihin natin ang ating mga puso, mga mahal, sa pagiging alerto natin. Amen? Spiritual, mga minamahal, patuloy na kasigasigan, patuloy mga minamahal na gumagawa sa ating dakilang Diyos na buhay. And make sure, mga minamahal, your affection push you in the right direction. Hallelujah, mga minamahal. Put boundaries on your desire, mga minamahal. Yan po ang napaka-importante. Huwag natin kalimutan. Maglagay tayo ng boundaries, mga minamahal, sa ating mga desire. Sapagkat ang puso'y mandaraya, mga minamahal, minsan mga kapatid ko, ito po ay lumalampas, mga minamahal, sa desire ng Diyos para sa ating buhay. So put boundaries, mga minamahal, on your desire. Don't go after everything you see. Huwag tayong masilaw, mga minamahal, sa mga bagay ng mundong ito, mga minamahal. Huwag, mga minamahal ko. Amen. Siyempre sa Lord, mga minamahal. Make sure po, mga minamahal, dalhin tayo ng mga desire natin sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, tumayo po tayong lahat at awitan natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. My heart. My heart will be filled. Singers. Yes, Lord. Mawi tayong lahat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Minsan pa po, my heart. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me. With all my heart. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. Hallelujah! With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. Minsan pa po. My heart will be faithful, Lord. My heart will obey you, Lord, to walk in the way you will lead me.
We love you so much. Jesus, with all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I will give my all to you. With all my heart, with all my heart, with all my heart. Hallelujah, Lord God. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Napakapalad po ng ating mga baguhan, mga minamahal. Ibigay po ninyo ang puso ninyo sa mahal na Panginoon. Mga minamahal ko. Pag ang puso po natin ay malinis, mga minamahal, wala pong sakit, karamdaman na magtatagumpay sa iyo. Dapuan ka man, mga minamahal, pagagalingin ka ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, hallelujah. Basta malinis ang ating mga puso, mga minamahal. Pag malinis ang puso mo, walang problema sa bahay. Marital problem, mga minamahal, wala sa ating pamilya yan. Pag malinis ang puso mo, mga minamahal, napakadali ng blessing. Napakalapit ng presensya ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Pag malinis ang puso mo, mga minamahal, napakaligaya ng pamilya. Hallelujah. Kaya wag nating hayaan, mga minamahal, madaya tayo ng ating paningin. Hayaan, mga minamahal, madaya tayo ng ating mga paningin. Sabi ng ating nabasa kanina sa Titus chapter 1 verse 15. Mga minamahal, sa mga nasira na yung puso nila, sa mga nadungisan na ang puso nila, mga minamahal, ang tingin mo sa mabuti, pangit. Wala ka nang nakikitang maganda, mga minamahal. Kapag hindi mo naingatan ang puso mo, mga minamahal, wala ka nang nakikitang maganda, lahat pangit. Mga minamahal. Kaya takot na takot ka rin. Mga minamahal, nung una, ubuhin ka lang nung una, mga minamahal. Ang concern, pamilya mo lang. Pero ngayon, ubuhin ka, mga minamahal. Concern, buong barangay. Isipin, mga minamahal, COVID na yan. Mga minamahal, isipin, mga kapatid, na COVID na yan. COVID, mga minamahal. Wala na. Wala na, mga minamahal, kapayapaan sa puso natin kapag laging COVID. Mga minamahal, manatili lamang malinis ang puso. Walang COVID virus, may mahal magtagumpay in the name of Jesus. Amen! Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Sapagkat ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, buhay, may mahal. Nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. Hallelujah. Hindi tayo kayang takutin ng COVID virus, may mahal, para patigilin sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, may mahal. So be strong, may mahal. Magpatuloy tayo, may mahal. Hallelujah. Bibigay ko pagkakataon sa ating beloved, my co-preacher, Brother Jerby Domingo, may mahal, sa ating pananalangin, mga kapatid, sa ating mga ginigiliw at minamahal na mga baguhan sa umagang ito, sa hapong ito. God bless you po.
Purihin po natin ang ating dakilang Diyos ng buhay. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Dilog de Guzman. Mga minamahal, para po sa ating mga bisita, meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan na kinakailangan po nating isagawa. Mga minamahal, ang unang-unang reglamento, pananampalataya. Kinakailangan nating sumampalataya sa Diyos, sa totoong Diyos na buhay, na kung saan ang sabi ng Bible, mga minamahal, ang Diyos ay Espiritu at kinakailangan po natin sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Amen? Pangalawa, yung pagsisisi ng ating mga kasalanan. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya kinakailangan po natin pagsisihan ang ating mga kasalanan. At upang lubos tayong mapatawad sa ating mga kasalanan, kinakailangan po natin gawin yung pangatlo. Ang pangatlo po, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Wala po kayong, hindi po mababasa ang inyong mga kasuotan sapagkat yan po ay papalitan ng robe. Meron po kayong isusuot na robe at yung pong bautismo, wala pong bayad yan. Libre po yan. At yan po'y kinakailangan po natin gawin upang tunay maging anak tayo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At mga minamahal, pagkatapos nating mabaptize, mga minamahal, sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, meron na tayong kapangyarihan. Sapagkat sabi ng Acts 1:8, mga minamahal, pagdating sa atin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos na buhay, magkakaroon tayo ng kapangyarihan na tayo mismo, mga minamahal, ilihans natin ang ating mga sarili sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo, sa pangunat panalangin po ng ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeda, ang karamdaman ay gumagaling. At mga minamahal, pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Ang gagawa na po niyan, hindi na po tao, kung hindi ang ating dakilang Diyos na buhay. Mangyayari po yan sa ating patuloy na pagdalo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Tuloy-tuloy na pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. At mga minamahal, sa oras mong ito, tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos. Itaas niyo po ang inyong mga kamay at sumunod lamang po kayo sa aking panalangin na aking babanggiting. Ito po ay panalangin ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Dakilang Ama sa langit, ako po ay isang taong makasalanan. Labis na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawa. Mahalap ng Jesus, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo po kung tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa langit. Mula ngayon, paglilingkuran na kita hanggang sa iyong napakalapit mong pagbabalik sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, dakilang Diyos, sa mga kaluluwang ito na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, isulat mo po ng maliwanag ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, ito na po ang maging simulain ng kanilang paglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin po 10 ng kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Pwede na po kayong makabalik sa inyong mga upuan at mga minamahal, huwag po kayong uuwi na hindi po nababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. At mga minamahal, patuloy tayong dumulog sa ating dakilang Diyos na buhay para po sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Muli nating itaas ang ating mga kamay. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, sa iyong mga balang salita namin napakinggan, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, hallelujah. Patuloy mo po, mahal na Panginoon, gawing malinis ang aming mga puso, mahal na Panginoon. Hanggang sa iyong napakalapit mong pagbabalik, mahal na Panginoon, maratnan mo po ang bawat isa po sa amin. Patuloy na sumusunod sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. At dalangin po namin, mahal na Panginoon, sa mga oras na ito. Pangako mo po, mahal na Panginoon, matapos namin gawin ang iyong mga banal ng kalooban, hihingi po ang bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon, at kami iyong didinggin, dakilang Diyos. At sa unat panalangin po ng aming minamahal at ginagalang Pastor Will Estrada Almeda, amin na pong inaangkin lahat ng katugunan tagumpay ng aming mga panalangin sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Jesucristo. In the might of this Jesus, amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Mga minamahal, ipatong po natin ang ating isang kanang kamay sa ating ulo
at kaliwang kamay naman po sa parte ng ating katawan, sa ating karamdaman. Kung meron tayong sakit sa puso, ilagay po natin sa ating dibdib yung ating kaliwang kamay. At kung meron tayong mga problema, dalawang kamay, itaas po natin, sama-sama natin palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus, sa pangunat panalangin po ng aming minamahal at ginagalang Pastor Wilda Estrada Almeda, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng mga uri ng mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ketong pagkabulag, pagrayuma, sakit sa puso, hallelujah, demonyong coronavirus, hallelujah, cast out in the might of Jesus, mga kahinaan, problema at kahirapan, hadlang sa mga pagpapala, cast out in the might of Jesus, in Jesus' name, be blessed, be strong, be blessed in Jesus' name, problems be solved, vices be gone, in Jesus' name, amen and amen, hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay at sa oras mo ito, mga minamahal, itaas po natin ang ating mga kamay at tayo po ay tatalon ng 3 beses at isisigaw po natin ang salitang hallelujah, praise the Lord. Galing sa ating puso, mga minamahal, praise the Lord. Let us jump! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you po, mga minamahal, at sa oras mo ito, tayo po ngayon ay darako na sa ating mga announcement. At bago po yan, tayo po mga minamahal ay kukuha ng ating special offering. At sa ating mga bisita, mga minamahal, exempted po kayo sapagkat ito po ay sa mga datihang mananampalataya na po. Mga minamahal, sa ating pagkakalob ng ating mga special offering, ito po ay ating nagagamit para po sa ating patuloy na pag-construct po ng ating bahay-sambahan, lalong-lalo na po yung ating bubungan, mga minamahal, na ating pinapagawa. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa ating sama-samang pagkakaloob, mga minamahal. Ito po ay nagagamit po, mga minamahal, for the glory of God. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ihanda na po natin ang ating mga ipagkakaloob at ito po ay babasbasan ng ating pinakamamahal na Jesucristo at ipanalangin po ng ating aming beloved co-worker, ating beloved brother Dodong Loresco. Praise the Lord. Even praise God po natin mga Pinoon, mga minamahal, tayo po yung manalangin sa ating special offering pagkakaloob sa ating mahal na Pinoon. Opo, dakilang magpala, mamanang Diyos, magkapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, mahal na Pinoon, narito mahal na Pinoon, bawat kamay magkakaloob ng special offering, mahal na Pinoon, para sa iyong nagawain, mahal na Pinoon. Basbasan mo ito, mahal na Pinoon, at ibalik mo, mahal na Pinoon, higit pa kinang asahan pagpapalang, tatanggapin sa kinang kamay, mahal na Pinoon. Sa panguna, panalangin aming ginagalang ng mahal pastor, sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart is hard to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart is hard to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen, praise the Lord. God bless po. Siyempre at kaloob para sa gawain natin pinakamamahal na Paring Jesus, praise the Lord. At sa ating pong mga announcement, mga minamahal, patuloy po ang ating banal na gawain sa dahong ito, mga minamahal. Araw po ng Merkules, ating pong midweek service. Tayo po yung nag-umpisa ng alas 2 po ng hapon. Ito po yung natatapos ng alas 6 po ng gabi. Araw po ng Biyernes, ating overnight prayer. Tayo po nag-umpisa ng alas 8 ng gabi at natatapos po ng alas 3 ng Sabado ng madaling araw. At araw po ng Linggo, katulad po kanina, tayo po nag-umpisa ng alas 9 ng umaga at natatapos po ng ganito pong oras, mga minamahal. Praise the Lord. At after po na ating panalagawain, mayroon po tayong lihans, mga minamahal, sa nais magpalihans. Kayo lamang po ay dumako sa unahan para kayo pa yung may lihans. Natin po mga beloved prayer warrior, praise the Lord. At sa lahat po na may mga katanungan, mga minamahal, kayo lamang po ay lumapit sa ating preacher's area o kaya po sa ating pong beloved
sister information. Praise the Lord. At sa ating pag-uwi, mag-ingat po tayong lahat mga minamahal. Praise the Lord. Lalo po yung tatawid po sa highway, mag-ingat po tayong lahat mga minamahal. At wala na pong daragdag na mga announcement. Tayo po mga minamahal ay sama-samang tumayo at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon sa tugumpay po na kanyang pinagkaloob sa ating pong pananambahan sa buong maghapon na ito. Narito po ang aking kapamagawa, ating pong beloved brother Dodong Loresco para sa ating closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless you po, Brother Preacher Sir Bilya. Mga minamahal, tayo po ay sama-sama manalangin sa ating pagtatapos. Opo, dakilang magpalang banal Diyos, magaparin sa lahat sa pangalan mo, mga Pinoon. Maraming salamat, mga Pinoon, na isang pong pinagpalang sa araw na ito, mga Pinoon. Simula sa pag-awitan, Diyo po, sa musulim-sung, mga Pinoon. Maraming salamat, mga Pinoon, sa mga buhay na patutunan kami na pakinggan, mga Pinoon. Mahal na Pinoon, maraming salamat, mga Pinoon, sa mga awitin ng choir, mga Pinoon, kung siyang kumilos sa aming kaligitnaan, mga Pinoon. Maraming salamat, mga Pinoon, lalo't higit. Mahal na Pinoon, yung banal na salita na aming napakinggan sa hapon na ito, mga Pinoon. Maraming salamat, mga Pinoon. At espesyal na panalangin, mga Pinoon, patuloy bigyan ng kalakasan, mahabang buhay ang aming ginagalang na mga pastor, mga Pinoon, upang patuloy pangunahan, mga Pinoon, ay malawak na gawain, mga Pinoon, hindi lang sa bansang Pilipinas, bagkus sa buong mundo, mga Pinoon, mag-isang mga kapatiran na umuwi sa kanya-kanyang tahanan, mula sa mga bata hanggang sa matatanda, mga Pinoon. Ingatan mo sila, mga Pinoon, sa kanilang pagmamaneho ng sasakyan, mga Pinoon. Ito aming sa modalangin, sa matamis, makaparinan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise the Lord. Inulit ko po, mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Praise the Lord. Yes, sir.